Si Lucy Torres Gomez ay isang kilalang Pilipinong politiko, dating aktres at negosyante. Nakilala siya sa publiko bilang asawa ni Richard Gomez, isa ring sikat na aktor at politiko, ngunit mayroon din siyang sariling karera bago pumasok sa politika. Sa showbiz, nakilala siya sa kanyang husay sa pag-arte at pagiging presentable sa telebisyon na nagbigay daan para mas makilala siya ng mas maraming tao. Pumasok siya sa politika at sumikat ng mahalal bilang congresswoman ng 4th District ng Leyte, kung saan naging kilala siya sa kanyang mga programa at proyekto para sa kabataan, edukasyon at kababaihan. Kilala rin siya sa kanyang maayos at profesional na pamumuno, pati na rin sa pagtutok sa kanyang proyektong pangkomunidad na nakakatulong sa mga residente ng kanyang distrito. Sa kanyang personal na buhay, kilala si Lucy bilang dedikadong ina at asawa. Bukod sa politika at showbiz, aktibo rin siya sa iba't ibang negosyo at social initiatives. Pinapakita niya sa publiko ang kahalagahan ng balanse sa pagitan ng pamilya, karera at paglilingkod sa komunidad. Kaya't marami ang humahanga sa kanya hindi lang sa kanyang karera kundi pati sa kanyang karakter at integridad. Sino ba naman ang hindi may in love sa malaanghel na ganda ni Lucy Torres? Tila isa siyang santa na kahit na sinong lalaki ay luluhod para siya ay mapaibig. Maaari siyang ihanay sa mga artista sa Hollywood at ipare sa mga bigating Hollywood actors. Pero totoo ata ang mga kasabihan na hindi lahat na magandang nakitang panlabas, bagay man yan o tao, ay maganda din ang nasa loob nito. Dahil kahit ang malaanghel na itsura ng nag-iisang Lucy Torres ay hindi nakaligtas sa mga kontrobersiya noon, ay isa muna siyang kleptomaniac at shoplifter sa mga mall. Hindi ko sinasabing masama ang kalooban ni Lucy Torres o ano paman, pero ating lilinawin kung totoo nga ba ang issue na ito tungkol sa kanya noon. May mga nagsasabi din kasi na may mga CCTV footage ang nasa kamay ng ilang tao na nagpapatunay ng pagsya-shoplift ni Torres at ang pagkaaresto nito. Halina't atin itong alamin. Si Lucy Torres Gomez ay ang kasalukuyang mayor ng Ormoc City at dati ding congresswoman ng 4th District ng Leyte. Pero bago siya mapasok sa larangan ng politika mula noong taong 2010, si Lucy ay isang sikat na artista at TV personality. Taong 2004 nang umalingaw ang isang balita na mismong executive umano ng isang kilalang mall sa Makati ang nakahuli sa isang TV personality na nagnakaw sa kanilang department store. Agad na pinuntahan ng asawa ng babae ang mall tsaka binayaran ng doble ang ninakaw ng kanyang asawa at sinabihan ang pamunuan ng department store na wag nang ipaalam ang nangyari sa publiko. Subalit ang ginawang pagnanakaw ng TV personality na ito ay naulit pa ng naulit hanggang sa mag-hire na ng personal security guard ang asawa nito para lamang mabantayan ng kanyang asawa. Sinabihan ng bagong gwardiya na ito na manmanan niya ng palihimang babae kung nagnanakaw nga ba ito. Kinumpronta ng lalaki ang kanyang asawa at sumang-ayon ito na sumailalim sa isang psychotherapy sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City at yun na nga ang pinakahuling balita na lumabas tungkol sa TV personality na ito. Mababasa noon ang tungkol sa balitang ito sa pahayagang The Manila Standard noong taong 2004 pero dahil noon pa man ay uso na ang mga marites at kasagsagan ng unli text sa cellphones, agad din na kumalat ang balita at bumulabog ito sa mundo ng showbiz. Subalit ang mas nakakaalarma noong kumalat ang balita, hindi na nila itinago ang pagkatao ng TV personality na ito at inilabas na maging ang kanyang pangalan na napag-alamang si Lucy Torres, anak ng isang hasyendero sa isang probinsya. Mas lalo pang naging malaki ang issue na ito nang patulan ng network ng ABS-CBN ang nasabing issue. Isang show noon sa ABS-CBN ang gumawa pa ng isang reenactment sa nangyari. Sina Ces Drilon at Karen Davila pa noon ang naging mga abala sa pag-iimbestiga sa naturang programa na ngayon ay wala na sa ere. Si Ces Drilon ay gumawa ng kanyang sariling pagsisiyasat at nangalap ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Habang si Karen Davila naman ang may hawak umano ng mga surveillance tape ng pagsya-shoplift at pag-aresto kay Lucy na nangyari sa isang sikat na department store sa Makati na napag-alaman din sa huli na ang tinutukoy na mall ay ang Rustan's Department Store. Pati ang programang The Buzz noon ni Boy Abunda ay nakisali na din sa intriga. Pati sa limitadong klase ng cyberspace noon umabot na din ang issue. Mula sa mga web forum discussions hanggang sa mga emails ng mismong conversation naman ni Lucy Torres at ng mga security guard na nakahuli sa kanya. Sa nasabing forum, mas naging makatotohanan ang nasabing issue dahil na din sa ang istorya ay mula sa kilalang network sa bansa noon na ABS-CBN Channel 2.
Sa loob ng halos isang taon ay walang narinig na kahit ano noon kay Lucy Torres at sa kanyang asawa na si Richard Gomez. Pareho silang nananahimik dahil para sa kanila, unti-unti ding mamamatay ang chismis na ito na hindi naman umano totoo. Subalit ang balita na ito noon ay hindi naman talaga nawala at hindi din napatotohanan na talagang chismis nga lang ito hanggang sa hindi na nakapagpigil si Lucy Torres at nagsalita na ito. Taong 2004, nang ang nooy hindi pa artista, simple at tahimik lamang na may bahay ng isang tinitilang aktor noon na si Richard Gutierrez ay nagsalita tungkol sa issue. At nalaman umano niya ito sa kanyang kaibigan na si Chris Aquino. Kwento ni Chris kay Lucy, isa umanong balita ang kumakalat tungkol sa kanya at dapat ay kumprontahin ito ang nagpasimula ng issue para malaman din niya kung ano ang kanyang maaring maging legal options. Sa naging pahayag ni Lucy sa Yes Magazine noong taong 2005, sinabi niya na I would not dignify the rumor with an answer. Noong taon din na iyon, napanood ni Lucy ang naturang programa sa ABS-CBN tungkol sa kanya umanong pagiging klepto at noon din ay tila natauhan ito at gumawa na ng aksyon. Unang nag-imbestiga ang kanyang asawa na si Richard Gomez at unang kinausap niya ang dalawang premyadong broadcast journalist na sina Ces Drilon at Karen Davila. Ayon sa kaibigan ni Richard na si Nooy San Juan Mayor JV Ejercito, si Ces umano ang nagsabi na si Lucy ay klepto. Kinumpronta ng mag-asawa si Ces at tinanong kung sinabihan nga niya si JV Ejercito tungkol sa issue. Ang naging sagot ni Ces ay kinukumpirma lamang umano niya sa dating mayor kung totoo ang issue. Tsaka nagpadala ng text message si Ces kay Lucy at sinabi nitong walang katotohanan sa pagiging klepto nito na hindi naman niya nireplyan. Pinuntahan din ng mag-asawa si Karen Davila upang kumpirmahin na totoo nga ba na may hawak itong mga surveillance tape ng buong pangyayari. Sinabi ni Karen na wala itong hawak na kahit anong klaseng tape at biktima lamang din umano siya ng mga maling balita. Ang programang The Buzz naman, bagamat nakialam na din sa issue noon dahil na din sa isa si Chris Aquino na kaibigan ni Lucy sa mga host ng show, ay hindi hinayaan na mas lumala pa ang naturang balita hanggang sa ang mismong naglathalang pahayagan ng pinuntahan na ng mag-asawa, ang The Manila Standard. Pero ayon sa editor-in-chief na si Julia Daza, hindi umano niya alam kung sino ang gumawa ng naturang blind item sa kanilang pahayagan na hindi naman pinaniniwalaan ni Goma. Ayon sa manager noon ng mag-asawa na si Douglas Quijano, ang tanging motibo umano ng nagsulat nito ay para masira si Richard sa kanyang planong pagtakbo noon bilang senador. Lakas loob ding nagsabi si Lucy sa publiko na lumabas ang sino mang makapagpapatunay na isa nga siyang kleptomaniac. Subalit wala kahit isang nangahas na lumabas para patunayan ito magpasa hanggang ngayon. Samantala, nilinaw din ng pamunuan ng Rastans na walang katotohanang nagnakaw sa kanilang tindahan si Lucy Torres. Ayon pa kay Lucy, tinanggap na lamang niya ang issue dahil sa maaari siyang talagang makaranas ng kung ano-anong panunuligsa dahil napangasawa niya si Richard Gomez. Pero hindi ito basta-basta papaapekto sa mga ito at mas magiging handa sa mga susunod pang issue na darating sa kanilang buhay mag-asawa. Alam ko na marami ang magsasabi na bakit pa natin inuungkat ang nakaraan na tapos na. Dapat ay mag-move on na tayo at wag nang sariwain ang mga nakalipas. Tiyak din na marami ang magsasabi at magkukomento sa video na ito na bakit kailangan muling batikusin ang taong sangkot sa video na ito. Paglilinaw lamang. Hindi po ito paninira, pagkus ay kaliwanagan dahil noong mangyari ito, hindi pa uso ang internet sa Pilipinas at ilan pa lamang may access dito. Noong mga panahong iyon, ilan lamang ang ating source ng mga balita, telebisyon, radyo at dyaryo. Kung ano ang lumabas sa mga ito, yun na ang pinaniniwalaan natin noon. Wala tayong sapat na kaalaman at gamit upang makapag-aral at nakasalalay lamang ang ating kaalaman sa mga naglalabasan sa traditional media noon. Hindi kagaya ngayon, pwede na ikaw mismo ang mangalap ng mga impormasyon para mapatotohanan ang isang kontrobersiya, chismis o balita. Sa kasalukuyan, si Lucy Torres ay mayor ng Ormoc City sa Leyte, kung saan aktibo siyang nakikibahagi sa mga programa at proyekto para sa kabutihan at ng kanyang lungsod. Pinangungunahan niya ang mga community events, tumutulong sa pagpapaunlad ng lokal na pamahalaan at nakikialam sa mga legal at pampolitikang usapin na may direktang epekto sa buhay ng kanyang mga nasasakupan. Bukod sa pagiging leader, kilala siya sa pagiging hands-on sa pakikipagtulungan sa mga institusyon tulad ng pulisya at sa pagpapatupad ng mga programa para sa kaligtasan at kaginhawahan ng komunidad. Dahil sa masigasig niyang pagtutok sa serbisyo publiko, hindi na siya gaanong aktibo sa showbiz. Ang kanyang pangalan ngayon ay mas nakikilala sa konteksto ng politika at serbisyo sa komunidad kaysa sa telebisyon o pelikula.
Ang kanyang karanasan sa showbiz ay mananatiling mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao sapagkat dito'y natutunan ng kahalagahan ng komunikasyon, pakikipagkapwa at pagbibigay inspirasyon sa publiko.